Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi sa ibang bansa. At maraming salamat sa lahat ng nakikinig at sumusuporta sa aking channel, Emerson Nabal Team po, at Emerson Nabal sa YouTube channel ko po. Maraming salamat po. Dahil po sa patuloy na paglago ng Beryl Barbershop, pag-aaralan natin ang history ng barbershop o barber. Ito po, nakikita nyo po yung sa Egypt. Yan po ay panahon pa ng 3500 BC, before Christ, bago pa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po nakikita nyo po, kaya sinauna pa pong tradisyon yung paggugupit. Kaya nagsimula po yan sa Egypt. Yan po, matagal ng panahon, ancient history pa po, ancient time. O yan, no? Kita nyo naman po ang kanilang pagtradisyon sa paggugupit, pag-aahit, yan. At ito po ang ginagamit po nila na mga materyales sa paggugupit, mga sinaunang tools. Yan, may salamin pa, may mga pang-ahit pa. Yan. Kaya malalaman po natin na ang tradisyon ng barbershop ay sa Egypt nagsimula. Yan po, yung pang-ahit po. Iba po sa panahon ngayon sa Christian era at sa panahon po natin sa modern times. High-tech po ngayon. Pero sinauna talaga, meron na talaga sila. Kaya kung pag-aaralan pa natin ang kasaysayan na mula sa Biblia ay hahalukayin natin. Kaya basahin po natin ito. Nang magkagayon, nagsugos si Paraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan. Siya'y nag-ahit at nagbihis ng suot at naparaon kay Paraon. Kaya kung pag-aaralan pa natin ang history, ay talagang nag-aahit ang mga sinaunang Egyptian. At ito nga si Jose, lahing Israelita, ay nabilanggo. Kung pag-aaralan pa natin yung kasaysayan ni Jose, si Joseph, yung inaakit siya ng asawa ng ng Paraon, at dahil nga hindi pinagbibigyan ni Jose, pinagkamalan siyang o pinagbintangan siyang nanggagahasa sa asawa ng Paraon. Subalit dahil sa paninindigan niya ay tinakbuhan niya ito, pero pinabilanggo pa rin siya dahil nininlang siya ng babae. At nabilanggo nga siya, at siya nagpapaliwanag ng mga panaginip at marami pang pag-aaral. Halos 7 taon siya nasa bilangguan. Subalit siya, dahil sa tulong ng Diyos, ayan, nag-ahit siya, para maharap si kay Paraon, dahil kagawa siya ng mga paliwanag na galing sa Diyos yung karunungan na yan. Kaya nakalaya muli siya. Pero bago siya marap, sa kasaysayan, nag-ahit po siya ng gupit o ng buhok, nagpagupit po siya. Sa tradisyon kasi ng mga Ehipsyo ay malinis po yun pag may bagong gupit o bagong ahit. Kaya ito pa po isa. At nang mangyaring sa ika-7 araw ay muling mag-aahit ng lahat niyang buhok sa kanyang ulo at sa kanyang baba at sa kanyang kilay, na anupat aahitin niya ang lahat niyang buhok, at kanyang lalaban ang kanyang mga suot, at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig, at magiging malinis. Kaya tradisyon na po ng mga sinaunang mga lingkod o Israelita na nag-aahit po sila ng buhok para maging malinis. Kapag nagkakasala pa nga ay nag-aahit, nagpapagupit po sila para sa tradisyon nila. Ito po sa Ehipto, ayan, no? Kitang-kita nyo naman po yung mga ginagawa po nila. Yan po. Pero alam nyo ba, yung mga hindi nag-aahit, hindi nagpapagupit, mga piling tao na Nazareno o kaya si Samson na nanghihina pag nagpapagupit. Kaya noon po ay tradisyon na po talaga ang barbershop o paggugupit. Mga sinaunang sibilisasyon at mga sinaunang tao ay kultura na po talaga yung mga paggugupit o barbershop. At sa panahon natin ngayon, yung mga kulay na barber pole ay may history po niyan. Sa susunod po ay pag-aaralan po nating maigi yan.